Yes, and we're Oh, live. good afternoon. Parang for the first time, good afternoon ang sasabihin natin, attorney. Yes. Oh, good afternoon pala ngayon. Hindi tayo good evening. So, good afternoon, everyone. We're live. It's what day is it today? It's a Monday. Monday June pa. 9. It's a June 9. Yes, it's June Monday. 9. June 9. Oo. Yes. Baka nagtataka yung mga tao, bakit tayo ganito? Naka-Zoom po kami pareho, not one of us is in Makati. And I am in BGC. Nasa law office pa ako. And mamaya, nandyan din ako sa Norte, mamayang gabi. But we can't afford to miss our Usapang Ed. Baka magtaka kayo, wala kami sa ere. So, mag-Zoom na lang kami, no, Yeah. to all of you, see all of you tonight. And of course, kasama natin si Dr. D At si Attorney E, dito dito sa sa Usapang. Usapang Ed. Yay! Uh, So, tama ba? yes, I'd like to just make mention na sa ano ko ngayon, no, na sa Tabuk, Kalinga, Apayao for the commencement exercises of St. Tony's College. Yan. And si Erap, I think you're also going out of town later, right? Yan, flying to Lawag naman. No? So, see you sa mga taga-Lawag, Divine Word College. Mamaya, andyan ako. We'll have our workshop for a 2-day workshop. Kanina umaga naman, ay nasa ano rin ako, completion ceremony ng St. Michael's College of Laguna. So, binabati ko rin Dr. Sese and the teachers and school administrators ng St. Michael's College of Laguna. But last June 5, Thursday, we were with Ellen Saba, no? Who is an officer of the NCR Registrars Association at very relevant yung naging discussion natin, no? On school records, on making sure that the registrar's office can release and make sure that our records are confidential, kept confidential, and available when needed. And of course, integrity of the records. Yan. Yeah, accurate records. Very important ngayon yan. But tonight, sino bang guest natin at anong pag-uusapan natin, Doc D? Sandali lang, attorney. Akala ko ba yung Okay. key takeaway? Ang key takeaway natin kay Ellen is ang mga registrar's office kailangan wag nang gumamit ng salamin. Lamin. Ayun yung glass. O Tsaka glass. rehas. Oh, tsaka rehas. Rehas, At medyo. ayas. At kahoy daw eh. Sabi niya may kahoy pag lunch break. Okay, tanungin natin kung ang registrar nitong ating guest ay may kahoy din at rehas. Sino ang guest natin tonight? This afternoon until 6:30 tonight. Ang guest natin tonight ay nagbabalik. Nagbabalik. So ngayon ay usapang Ed to the second power. Of course, we Kilala na welcome natin. this afternoon the chairperson of the technical panel on Teacher Ed. Tama ba? And Vice President for Academic Administration of National Teachers College. I hope that's correct. Of course, si Dr. Ed Fermin. Good evening, Ed. Good evening, attorney, at si Doc Doris at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Usapang Ed. Ito po si Teacher Ed na nasa sektor ng Teacher Ed na kumakatawan din sa sektor ng Gen Ed ng Commission on Higher Ed. Sobrang daming ed kong narinig, di ba? Parang yung madaming if at all na narinig ko rin sa isang speech. Parang marami masyado yung ed ngayon. Show mo ba to, Ed? Ewan ko, ako po ay in-invite lang dito at ako'y nagbabalik loob sa Usapang Ed. Alam mo, Doc Ed and Doc D, meron pa ako isang na-discover kasi I was looking for your email, Doc Ed, and I'll send you an email soon. So nakita ko yung email mo, EA, no? Meron ka ding EA. Yeah. A is your middle initial ba? Yeah, No? A stands for Angeles. Angeles. Oo. Tingnan mo lahat ng may connection sa akin may EA, no? Ganun? PAC, Tama. Copeya. CAP, Kakopea, tama. E paano naman yung Pops ko? Sa ko ilalagay yung EA doon? Okay. Nahirapan ka ngayon. Pops ko is a member of Copeya. So, Okay, sige.
Anyway, Doc Ed, we felt we wanted to talk to you kasi nga ang medyo maingay ngayon, no? Merong mga nagsasabi na abolish K-12. Meron namang mga nagsasabi na paikliin ang college, paikliin ang Gen Ed. So, isa-isayin natin. Anong gusto mong unahin? Siguro unahin natin yung pangalan ng show nyo kasi nandun ang susi ng pag-uusap natin, no? Okay. ED. Kailangan natin ng ebidensya at datos. Okay? Bago gumawa ng claim ang isang mambabatas, ang isang kawani ng pamahalaan o sino pa man na mayroong opinyon hinggil sa ating sektor, kailangan may sapat na ebidensya at datos. Alam nyo, malaking at mahabang paglalakbay ang pinagdaanan natin sa pagpasa ng K-12 law. Saksi tayong lahat yan, lalo na si Attorney Estrada. At yan ay nabuo primarily because there was evidence that we need to ensure not just global alignment of the curriculum, but more importantly, answering the question of the adequacy of exposure to good learning opportunities for our learners. On the one hand, people would say, kulang ang implementasyon. Kahit ako sinabi ko, meron tayong problema sa implementasyon ng K-12 sa maraming pagkakataon. But it doesn't mean that we don't have the space to fail and to learn from the failure of this system. There's so much that we can still do, and I believe that our educational leaders are paving the way to make these reforms work. So, yan ang una kong headline ngayon, no? Pag-isipan po nating mabuti gumamit ng ebidensya at ng datos bago pa man tayo magpanukala ng mga ibang batas na baka ikasama din natin sa dulo. So, yan ang una kong headline. Okay, so gusto mo bang mag-comment, Erap, doon sa unang headlines? Parang tayo ang guest ni Ed. Actually, rin ako. I think it was, parang... it was a reaction yung panukalan to abolish. Parang it's an emotional reaction, no? I think, no? So kasi iba yung sentiment ng sector itself. Pag pinag-usapan yan ng people from the education sector, whether public or private, iba yung feeling nila. Hindi doon papunta. No? So, kasi parang ang literal niyan is by analogy. Halimbawa, we have non-readers, di ba? Anong gagawin natin? Abolish high school, abolish elementary. Parang in effect, that's what they're saying. And it's not like our elementary and our junior high school are doing well either. No? That we can see senior high school na nagpapasama. It's actually sinasalo lang, di ba? Nung senior high, yung compounding deficiencies ng mga estudyante over the years. So I think we can think of many interventions, many things to fix before we even consider na abolishing it altogether. That's my initial thoughts when I saw that. Ako naman, I'd like to comment, no? But of course, along the same lines. So we've seen the EDCOM 2 reports, no? The first and the second reports. And makikita mo yung gaps really in implementation. No? Again, number of hours that are spent for other things other than teaching by teachers. So that teachers are not given enough time. And then you lack textbooks, etc. So kung lahat ng gaps na yan are obviously were unearthed, no, by EDCOM. And in fact, EDCOM just, put it all in writing. A lot of us know that these are all existing, no? But the fact remains that I think, again, it's really not K-12, not the curriculum, but how it has been implemented. However, sa curriculum part, nung kasing time na nag-implement ng K-12 or pinag-usapan ng K-12, ako ay executive director pa ng Catholic Educational Association of the Philippines. At pinapatawag kami sa meetings. Naglabas noon ng position paper ang CAP na dapat hindi legislated ang curriculum. So, nung lumabas sa curriculum ang mother tongue-based multilingual ed, lumabas sa curriculum ang spiral progression in science, nag-react ang CAP na hindi sana nile-legislate ang curriculum. And because of that, it really became
when we realize that things are not working or that there are other possible approaches to science, for example, not just parallel progression, medyo nahihirapan tayo kasi nga na-legislate siya. Yeah. Ako naman, Ed, before you give your reaction, gusto ko lang din ipahabol na, of course, we acknowledge the work and the role of the legislature. Even the DepEd is the creation of the legislature. So, trabaho nila yan. K-12 was created by law, and part of creation is, of course, abolishing, no? And doing away with it. Pero sa isang banda, ang rason naman kaya din nagki-create ng mga administrative agencies so that there is more focus and there's an expertise established by that agency, no, to ease our legislators on the time and focus on just studying a certain matter that is highly specialized. So parang ngayon, parang more than 12 years na, no, yung ating K to 12, pinag-aralan ng mabuti implementation, we're trying to improve it. And then suddenly, I think it's also parang it's not fair. Also, then suddenly we just say we drop it, and then just because we base it on siguro hindi naman ganun kalalim pa na understanding. So it defeats the purpose why we even created the Department of Education. It's supposed to be, and we should be listening to them more. And dapat sila yung nagsasalita mismo. Sector itself. That's yun lang naisip ko agad eh. At saka, Attorney Erap and Doc Doris, no, dapat maintindihan din ng mga mambabatas natin o ng publiko na, no, kapag sumasailalim tayo sa anumang reforma sa edukasyon, lalo na yung may kinalaman sa curriculum, kailangan nating ipagsaalang-alang, or we really have to consider the wins, whether small or big wins that we have, because they are indicative that we probably did things well in some areas, and therefore we can capitalize on the lessons learned to move the needle forward and not regress, right? Kasi any good statistician or researcher will tell you that if you have indications that you can actually remedy some of the things that are out there because there are observable wins. Ang example niyan, meron pong PIDS study, the Philippine Institute of Development Studies, na nagpakita na kung ang grade 12 graduate ay kukumpara natin dun sa K-10 graduate lamang, yung K-10 makakapasok ng informal sector, no, kung hindi na siya talaga makakapag-aral. Pero alam nyo, lugi siya kasi nandun lang siya dun sa mga trabaho na, alam mo, sasabihin natin na meron ka pa sanang mas napasukan na mas magandang trabaho kung meron ka nung dagdag na skill set na ibinibigay naman natin sa senior high school. Pero umaray din naman yung mga industriya, sabi nila, kulang pa yung skills sila. Pero hindi natin maiaalis na merong datos, ebidensya na nagsasabi na okay sa ilang mga industriya ang senior high school graduate na ma-engage. In fact, nakialam ang mga industriya, mga sektor para i-improve yung bagong design ng senior high school. At yung prototype ng curriculum na ating i-implement, ang daming nagbigay ng inputs dyan kasi handa silang tanggapin yung ating senior high school graduates if they will be able to meet the conditions that they were able to see from the earlier batches of graduates in senior high school. May paraan, may solusyon. At ngayon mas bukas ang mga industriya para sa mga batang ito, hindi ba dapat mapaisip tayo kung ano yung magiging sayang kapag bigla na lang natin siyang inihinto, di ba? Yes. Attorney, maisingit ko lang, no? Kasi, the private schools lament has always been this, no? Nung sinabi ninyo in 1617 na magkaka-senior high school na, nagpatayo na ng classrooms at buildings. Ang private schools using private funds. Yeah. Right? So yun ba ay isasantabi lamang? At tama ka, Doc Ed, no? Regressive kasi. Instead of fixing all of the gaps so that we can implement it really well, bakit pa atras ang solusyon?
Attorney. I think it's more of it's a popular kasi. The reaction is always additional cost lang yan, wala namang parang the hopeless the mindset. But I think regardless whether it's popular or not, we should know what is good for us. Tayo na lang ang bansa. Pag bumalik tayo ng K10, tayo na lang siguro, no? Dati tatlo yan Dati tatlo yan. Angola, Djibouti, at Philippines. Kailangan i-research natin, no? Kung yung Angola at Djibouti nag-K-12 na. And I remember it's our commitment to the ASEAN, di ba? Yeah. Our commitment as a member of ASEAN na we will strengthen our basic education, we will align it with international standards. So, magtatawan tayo ng Oo. Totoo yan. Totoo yan, attorney. At mabanggit ko sa inyo. At ito yung segue ko kung bakit sinasabi ko na ngayon pa ba tayo hihinto? Nag-uusap na ng mas masinsinan ang DepEd, CHED at TESDA, lalo na pagka sinabi ko sa inyo, for the first time, yung exit curriculum guides ng basic education natin, talagang nilagyan ng imprimatur ng CHED. Pag binasa nyo po yung curriculum guides ng grade 11 sa ngayon, makikita nyo po yung fine print doon sa ilalim ng cover page kada core subject na nagbigay ng input ang CHED Technical Panel for General Education. Bakit po? Because I want the public to understand the Department of Education through the Office of Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gonong, and her team reached out to the Commission on Higher Education asking our technical panel to review the curriculum guides because they are mindful that CHED has its college readiness standards. Ito yung bagay na matagal na nating dapat ginawa kasi po, nung nakaraang cycle ng senior high school, naunang ma-issue yung college readiness standards sa totoo lang. No? So wala tayo nung hinihiling natin na seamless articulation ng basic ed at saka ng higher ed. O ngayon, nandito na yon at mukhang positibo yung resulta. In the sense that, alam niyo po, malinaw sa amin, wag na nating ulitin yung core subjects na nasa senior high school dun sa umiiral na general education curriculum. Kasi nakita na namin, umupo kami sa mga counterparts namin sa Bureau of Curriculum Development and DepEd, may umuulit nga. At sa totoo lang naman, attorney, at Doc Doris, yung edad ng batang 11 and 12, yan talaga yung dati natin na first year and second year college. Sila talaga yung kumukuha ng general education, diba? Ang problema lang dito, iniisip naman natin ngayon, ang higher education kasi, matagal na rin nagbawas ng GE. Mula 63 units, naging 36. Sa mga nakikinig sa atin, alam niyo po na problematic yan. Pero gumawa ng paraan ng pamahalaan natin para maitawid ang mga apektadong mga guro. No? Kaya nagkaroon ng K-12 transition program ang CHED. Pero ngayon kasi, attorney, ang nangingibabaw. So, ano yung sabihin nito? Iikli ba yung college? Yes, ang sure kami ngayon, attorney, iikli yung GE kasi yung 5 core subjects, communication, English and Filipino po yun. Then we have pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Meron tayo nung science, technology, and society. May life and career skills. May isa pa. Pero nakalimutan ko isa. Naku, magagalit sa akin ng death. Yung Gen Math, Gen Science. Gen Math pala. Na-articulate namin yung college readiness standard tsaka yung content. Confident kami dyan. 5 times 3 will give you 15 units. So, 36 minus 15. Do the maths. Aba, malaki yun. Diba? At kung babalikan ko yung diskusyon namin sa Senate at congressional hearings, kaya na pala natin bawasan ng isang semester yung college. Tumpak po yan. At na-validate po yan sa 3 nakalipas na zonal consultations ng CHED hinggil sa relationship ng senior high school at saka ng GE. O alam ko may tatanong kayo sa akin dahil nabanggit ko yung pagda-download. Sige, go ahead. Attorney? Ay, ka muna? Sige. Sige. Ate, ikaw na muna.
Actually, hindi ako magre-react pa sa curriculum, ha. Doon pa lang ako sa isang good news nga natin na parang ngayon pa ba tayo magre-regress? When the Senate already passed a resolution urging the President, to form a cabinet cluster for education. Mag-uusap-usap na yung tatlo, i-institutionalize na, no? Na magkakaroon ng effective, it's designed to make them all coordinate, matibay ang oversight function, tripartite ang leadership structure. Ngayon pa lang tayo nakakita ng ganito kalinaw na mekanismo after EDCOM 1, no? Which actually trifocalized the education system. So sa akin, parang umabot na tayo dito. Diba? So yan, first point ko. And second point ko, Erap, sa'yo ako nagre-react kasi totoo yan. Very popular kasi sa mga magulang na parang, di ba sabi nga natin dito kay Chito Salazar when he was our guest, parang mas madali kasing mainis sa senior high kesa suportahan mo ang senior high. Di ba? Ang sabi naman ni Chito, kahit naman i-survey mo lahat ng bata, baka walang gustong mag-aral dyan, di ba? Does that mean wag na lang mag-aral? Yeah. And alam mo, Doc D and Doc Ed, pag pinakinggan mo yung argument against K-12, the same people who were against it before, they're still against it. And it's the same argument, no? Dagdag gastos, etc. Parang inisip ko, na nakaraang 12 years, kung ang ambag mo lang ay questionin yung K-12, talagang wala tayong mararating. Diba? We had that opportunity to discuss how to make it work. Wala naman kayong itinulong na puro tayo reklamo. Pero ito pa ang isa kong masasabi. I hope I don't get to offend some people. Pero my personal observation, wala man lang lumabas at nag-take na accountability. Ano yung magsabihin na yung lahat ng datos na sinabi, pumalpak, functionally illiterates, etc. Wala man lang nagsabi na and marami namang nandito na kasama na tayo na nandito pa rin, na nakapwesto pa rin na since 2012, since 2016. Pero wala nagsabi na kami we are responsible, maaring hindi namin nakita ito yung gagawin natin. Pero puro finger pointing So, and yun ang nakakalungkot. Sana yung may tutulong na lang natin, no? Para maayos ito kaysa just give up and say wala tayong magagawa balik na lang tayo sa dati, no? Which is not also better. We were not better before. I think if we look at data, it's not better, no, ng ating 10 years. So I think ang isang pwedeng tingnan din to complement what we're doing in education is really the jobs creation. Kasi ang laging pinag-iinitan, hindi employable, etc. Pero madali namang tingnan, maraming researches and studies na nagsasabi, meron tayong oversupply of graduates who can't find work. If you're the employer, merong nag-a-apply sa'yo, halo-halo na, may graduate, may senior high, syempre pipiliin mo yung may surplus ng college graduates. It's not because the senior high school is bad, but because you just have so many graduates who are applying and we don't have enough jobs. Kahit sabihin mo na lahat yan skilled, meron ba tayong enough na jobs available to absorb them? Government, kailan lang din nagsabi na we will accept senior high graduates Diba? So, I think all of this can be factored in. Wag nang tingnan yung palpak ng senior high, but let's look at the entire diba? Environment, including the labor and the workforce environment. Para ako nakikinig sa isang representante ng International Labor Organization. Kasi Kinaalala ko lang, si Yeah. Senator Jinggoy is the chair of labor. Magaling siya doon sa sana baka pwede mag-joint hearing yon sila ni Senator. Tingnan nila kung ano yung magagawa natin for senior high graduates. Alam mo, attorney, dagdag ko lang, no? Yung sinasabi mo na ugnayan nung labor market natin, no, at saka ng education system, matagal na nating hangarin yan kasi meron tayong tinatawag na malawakang academic industry mismatch o gap, no? Pero kung aayusin nung magiging cabinet cluster for education yung ugnayan na yan, mas maintindihan natin na kapag senior high school ka at gusto mong magtrabaho at tama yung
courses at skill set na ilalagay natin doon, na-validate ng CHED, na-validate ng TESDA, na-validate ng industriya, tataas yung chance nila na yung human capital natin, mapalago natin talaga. Para nun, kapag nag-decide sila kung magtatrabaho sila, at kung meron ng opportunities na malilikha, siguro si Senator Jinggoy o kung sino man ang magagawa pa niya, no, ng roadmap ng trabaho sa Pilipinas, talagang may exercise ng mga bata yung power of choice. Mahalaga yan sa isang bansang gustong umunlad. Nakikita ng mga tao na naihanda sila na maayos para makisangkot sa mas malawakang pambansang kaunlaran. So, natutuwa ako na nabanggit mo yan at sana nakikinig ang mga mambabatas natin na ngayon pa ba tayo aatras? Si Doc D, yung kilay, umabot na sa ano. Recall ko yung discussion noon, di ba? Ang sabi noon this is the discussions in 2010, di ba? Before the law was passed. 6 na taon yan na nag-K-12 committee, pinag-usapan yan bago na isa batas no, in 2013, and then nag-pilot na, or nag-start ng senior high implementation. May mga eskwelahan noon na may grade 7. Kasama kami dyan. So sabi nila, di ba, meron na silang kinder, K1, K2, or N1, N2 kinder, or kinder prep, tapos may 7 years pa sila, tapos may 4 years of high school. In other words, ang mga private schools na ma-afford ng magulang, no, na mahaba ang schooling nila, they get that advantage. And then yung mga public school nun, 6+4. Kaya nung universal kindergarten, K na yon, right? Pero yung 6+4 kulang nga. So sabi, ano ba, K plus 7 plus 5? Magulo yan. K plus 6 plus 4 plus 2? O yan, seamless yan. Kasi 6+4 na ang maraming eskwelahan. Correct? In other words, why will we've seen how private elite, for lack of a better term, or private high-performing, have delivered better results because they actually were schooling longer, right? Marami ng studies dyan. N1, N2, kinder. K1, K2, prep. Ganyan dati nung akong estudyante, kinder prep tayo, right? And then, so now, why am I saying this? Because at that time, wala pang free tuition, right, sa college. Ito lamang ang binibigay ng estado na libre. Libre to basically. Pag pumunta ka sa libreng senior high school public, libre yan. Kung gusto mo ng voucher, meron naman yan. Automatic ka rin naman sa private, di ba? Ito ang binibigay ng estado na libre. So my argument then was this is very pro-poor. Dahil binibigyan mo ng mahabang panahong makapag-aral ang mga estudyante galing sa estado. Di ba? So, I do not really agree that it is anti-poor. When that is said that it's it's actually pro-poor. Yeah. Because it's the state that's gifting you with K-12. Tama ka doon, Doris. Mabalik sa sa aking alaala yung ating mga arguments noon kasi iyan ang isang argument ko din noon kasi under the law before yung ating although batas pambansa bilang 232, di ba, yung Education Act at saka meron pang batas, the Elementary Education Act of 1953 yata. Pag tiningnan mo yan, ang elementary is 6 or 7 years. So, katulad din sinabi ni Doc D, hindi naman sa public schools, hindi naman nag-offer ng grade 7. May mga private schools na nag-offer. Tapos kinder is not mandatory. Remember, kinder is already part of formal basic education under the K-12 Act, no? And because of this, nagkaroon ng equity and equality, di ba? Now it is available for free. Talagang alam mo yung K-12 is one of the talagang landmark legislations in education. I argued for its for its constitutionality sa Supreme Court. Nanalo naman tayo kasama ang government. I don't know if people realize when they say abolish K-12, hindi po ganun ang tinitingnan nyo lang, additional 2 years. You're not looking at principles introduced in that law that actually these are game changer, no? Yung mga provisions na yan. The K-12 is a game changer. Una, lahat ng levels in basic education is compulsory and mandatory and free, no? Sa Constitution nakalagay compulsory elementary.
and free hanggang secondary education. But compulsory is only elementary. At kasama yan sa issue sa Supreme Court noon. Are we amending the Constitution? Ang sabi ng Supreme Court, no. Yung Constitution, ina-acknowledge siya yung limitation natin in resources, kaya hanggang elementary lang eh. Pero bakit natin pipigilan na isang batas katulad ng K-12 na nagsasabi na dapat lahat ay makapag-aral, makatapos ng secondary education, kasama ang kinder. At 12 years yan, hindi lang 10 years old. I don't know if people realize that. So, ayun. Sobrang ano. Yeah. Pinag-react dito, no? Si John Ray Ibanez. Sabi niya, magkaka-effect din naman daw yan sa Gen Ed. Kasi almost all the schools hired teachers to teach Gen Ed. And some maybe even added classrooms, no? So, ano na naman to, no? Affected na naman, lalo na yung private. Na, di ba? In terms of the teachers that they will have to retain, and then the classrooms that they built because of the previous Gen Ed, which might be reduced now. So you're saying 36 minus 15? Yeah, at the moment, no, talagang dapat nating pag-usapan yan. In fact, nung nakaraang Abril, we were able to convene a number of key stakeholders, kasama si Attorney Estrada dyan, representatives din ng PAC. Ano yung maging implikasyon niyan that laid the groundwork of the framework for our zonal consultations. Bagaman natitiyak na natin na may pagbabawas, no? I also want to emphasize, this is my second headline, we are also reframing general education. So, gusto ko pong ibalita sa lahat, hindi po pwedeng mawala ang general education sa college. Mari-reframe ang GE. Pero reframing can mean, on the one hand, maybe reduction, but reduction is not the only thing that we have to look at. Baka pagka nag-reduce tayo, ibig bang sabihin automatically magdadagdag tayo pabalik ng bagong subjects? Hindi ganun kadali yun, no? Pero ang sinasabi ko, may matitirang component na GE. Gaano kalaki yun at ano ang kanyang configuration? Kailangan lang po namin tapusin ang aming zonal consultations at saka namin ihahain ang mga pangunahing mungkahi, lalo na at bago ang chairperson ng CHED, si dating commissioner, ngayon ay chairperson Dr. Shirley Agrupis, na nakiisa naman sa aming tunguhin na alamin muna natin ang sitwasyon at perspektiba ng mga tao sa baba, no, para noon makita natin how things will change. So tama naman si Sir Ibanez, dapat pinag-iisipan nga natin yan, pero sana wag tayong pangunahan agad ng takot. Kailangan makisangkot tayo sa mga diskusyon sa pinakamaayos at pinakabukas na paraan. Pero Ed, sana talaga bigyan natin ng mahabang runway ang private, no? Kasi dyan naman palaging nagre-react eh. 'Di ba, na parang maglalabas ngayon ng DepEd order for implementation na, 'di ba? Maglalabas ng bagong curriculum for implementation na. Ang private kasi ano niya yan, 'di ba? It's actually funding itself for the most part. Long term yung planning nila, no? Kaya kung mangyayari yan, Doc Doris, no, marami na tayong nakikitang solution sa baba. Paano natin matutulungan lalo na mga private schools, sana may maliliit, no, sa prosesong ito. Kasi kapag tinignan natin kung talagang pabawas ang GE, pabawas din ng tao yun ang nakikita natin, no? Pero how can DepEd, for instance, capitalize on the expertise of these people in the private education sector sa halip na umimbento ng bagong mga plantilla items, for instance, no? Isang paraan yun. Pero kung babalikan natin, and Attorney Estrada knows this, kahit nagkaroon ng option na to nung initial rollout natin, walang ganong naglumipat ng public school o kaya bumaba ng basic education mula college para magpatuloy ng pagtuturo. Kasi hindi rin malinaw ano yung options at paano natin tatratuhin yung qualification at status ng mga faculty natin sa higher education, lalo na nasa private school, na bababa ng basic education. No? So yan, dapat nating makover yan sa mapag-uusapan natin sa mga susunod na araw. Natatandaan ko, Doc Ed and Doc D, nung pinag-uusapan pa lang noon yung
yung bill na magiging batas nga, no, na K-12. Ang ni-raise ko talaga noon yung sa labor. I think I was the only one who was raising it at that time. Siyempre lahat about curriculum, etc., disruption. But I was then raising the issue on labor, displacement. And sabi nila, 2 years lang naman yan. Sabi ko, it's not 2 years. It's actually 5 enrollment years that will be lost, no? Yeah. So lahat, But syempre, ang DepEd, sabi nila, alam mo, we're looking at the more, pressing issues. Sa private sector lang yan, problema, not sa public, no? So, but they acknowledge it, pero I keep pushing for it. So, hindi totoo na tayo ay blindly supporting at 'di ba? Lahat 'yan ay tiningnan naman talaga. Pero basta dapat constructive tayo at dapat dun sa kung ano yung makakatulong, hindi pwedeng we raise issues, we raise problems to set it aside and close it all together. Yeah, Dapat we raise problems so that it can be fixed, no? Mhm. Anyway, meron pa ako isa palang tanong. Sorry, reaction pa lang. Ito pa lang yung tanong din, kasunod sa sinabi ni Doris. Marami rin ng mga schools, Doc Ed, ang nag-raise ng issue na baka matanggal daw ang ethics. Nabasa mo ba yan? Marami schools din. Oo, naging viral yan. Is not an option. Ethics is essential. It's essential. Nung reaction niya. Tatanggalin ba ang ethics? So, lilinawin ko po hindi mawawala ang ethics sa college. Pero parte ng reframing natin ay dahil gusto natin mas mahubog yung specialized training ng ating mga magiging bahagi ng workforce natin. Yung tinatawag po natin na professional ethics ang tututukan sa college. Ngayon, dun sa congressional hearing kasi, ang na-pick up ng mga tao, ibaba na lang yung ethics sa basic education na parang ang naging ending ay nawala siya dahil may GMRC. Alam niyo po, tama ang mga profesor ng ating mga nangungunang pamantasan na nagtuturo ng filosofiya, gaya ng Ateneo de Manila, ang Universidad ng Pilipinas. Naglabas sila ng kanilang mga statements na para sa amin ay tama na magsalita kayo at sa ganitong paraan natin sasabihin. Dahil magkaiba naman talaga ang GMRC at saka ang ethics as we know it, no? Pero alam nyo, I gave a homework kasi sa DepEd. Ipakita nyo nga sa akin kung totoo na mayroong components ng ethics ang ating GMRC o iba pang kaugnay na learning areas. Magugulat kayo, Attorney Estrada and Doc Doris. Aba, meron niyang mapping. So, meron naman, kaya lang, kalat-kalat pa siya at hindi pa siya systematically magkakaugnay na sana at hiling naman natin ito talaga, formal na ituturo ang pagiging mabuting tao, kung paano gumawa ng mabuting desisyon, hindi para sa kanyang sarili, para sa iba, parte yan ng etika. No? So, ngayong tayo ay nagpa-pilot ng senior high na sinabi natin na siyang paglalagakan ng dating GE natin, baka yung resulta ng rollout, maisip natin, baka sa grade 12, yung stand-alone na ethics course. Posible yun, no? Pag-isipan natin. Kasi kung ang ethics titingnan mo naman as a component of the humanities and social sciences, no? Malaki ang ambag niyan. Kasi bagaman ititira namin yung professional ethics sa college, yung foundational concepts in ethics, maganda pa rin ituro yan sa ating mga mag-aaral. No? Tama naman po yung mga position papers na lumabas. Although kasi alam mo, Doc Ed, diba? Parang lahat naman magandang maituro eh. Diba? But then how do we really systematically develop the curriculum so that we will be able to achieve, diba, the outcomes that we envision at certain exits, diba? Stage 1, 6, 10, and 12. And eventually don't decongest the curriculum such that nawala naman ng gana yung bata. Kasi palagi sabi, along the way, kailangan yung love for learning is not lost. Yeah. So how is love for learning lost? I'll give you one example sa mga magagaling na estudyante. Yung kasing palaging sinasabi, paulit-ulit lang, paulit-ulit. Actually, dapat hindi paulit-ulit kung maayos ang learning progression sa mga curriculum eh. Kasi yung math, mula grade 1, nagmamath na yan hanggang senior high. Yung science, di ba? Mula grade 1 or 3, nagsa-science na yan hanggang grade 12. Pero kung maayos ang latag niyan, right? Nagpo-progress ang competencies
knowledge, skills, and competencies ng bata hanggang sa maabot natin yung iniisip natin at 12. Which sa akin ang bottom line na laging mga tao ngayon takot sa AI. Sabi ko, alam mo, kung ang bata marunong mag-isip, logical thinking, problem solving, critical, creative, may love for learning, so mataas ang learn-to-learn skills, can communicate well, hindi siya matatakot eh. Yeah. Hindi siya matatakot with all of the changes in the landscape. Diba? Pero paano mo maaabot yan, diba? Very, very important ang mga curriculum developers natin. Na talaga, sana hindi one or two legislators ang magsabing dapat ganito, dapat ganyan. It is all a product of research, right? And also a product of, it's a curriculum development process. That takes a while actually, right? Pero Doris, balikan ko nga yung sinasabi natin kanina na to your point, malaki ang magiging puwang ng kahandaan ng mga guro. Ano man ang mangyari, kaya kompleto nating ma-download yung GE at ma-reconfigure pa natin yung senior high, pati na rin ang GE at ang buong higher education, magiging malaking konsiderasyon natin gaano kahanda ang parehong basic education teachers at ang higher education teachers sa mga malawakang pagbabagong ito. No? One interesting insight that I got, no? Nung naging viral na yung mga posts na sinabi ko na ang gumagraduate ng college sa Pilipinas, technically may minor in GE. Kasi 42% ng credit structure ng higher ed ay GE. Talagang napaisip yung mga tao, oo nga no, ang dami-daming GE subjects na mukhang umulit. At take note, hindi mga professors yung nagsasalita sa mga feeds, no? Mga bata, actually. So, isa pa yon sa dapat nating maintindihan bilang mga educators, no? Ang principal role natin ay pakinggan ang pangangailangan sa loobin, kaisipan at direksyon ng buhay na gustong tahakin ng mga mag-aaral natin. A lot of listening exercises among our learners will need to be accounted for in the process because they will also tell the narrative of how they were taught, how ready were their teachers, how, you may want to put it, how competent were they, and Doc Doris, to your point, did they learn to love learning more as an outcome of all the adaptations that they needed to do because of these reforms? So, marami-rami pa tayong sasagutin dyan. Pero confident ako, Doc Doris, yung mga tinitrain ng Private Education Assistance Committee, sure ako dyan. Nakahanda yan sa anumang reforms or changes. Solid ang training na ibibigay natin sa kanila. O baka may mga tanong yung ating mga nakasubaybay, no? So feel free to ask questions. Benji Coloma, si Doc Ed. Pareho natin kakilala to, si Benji Coloma ng San Beda. Ang comment niya, with K-12, lawmakers are afraid that the young voters are definitely becoming more engaged and informed. Ako, may naman si Benji, may conspiracy theory. In other words, don't we really want our K-12 graduates to be thinkers? Don't we want them to be critical? Don't we want them to be outspoken, more confident? Is that what our lawmakers are avoiding? Di ba, Doc Doris, hi Benji, si Benji po ay doctoral candidate ng National Teachers College. Mahusay na estudyante yan, no? Gusto kong sabihin na, di ba sa mga social at political theories, alam natin, no? One way daw so that the political apparatus remains in power. Yun nga, alisan mo ng mekanismo para, o bawasan mo yung mekanismo para critical ang maging pag-iisip ng mga mamamayan, no? I want to believe in the essential goodness of the people who got the votes of our electorate. Sana po, habang sinasabi ko ito na pag-iisipan nyo, pinagkatiwalaan kayo ng mga mamamayan natin na iaangat nyo ang kanilang pamumuhay. Sana sa panahon na to na nagkakawatak-watak tayo para pag-isipan, itutuloy ba ang 12-year system o bumalik na lang sa dati? Pakaisipin natin na hindi ito tungkol sa ating mga personal na pamamalagay lamang o ilang mga haka-haka o problema ng sinasabi natin na
mas makaluluwag yan sa mga magulang. Paano natin nalaman? Nakikinig ba tayo sa mga ebidensya at datos na naroroon? Hindi po ito personal na o personal na laban nyo lamang, no? Dapat laban to ng mga tao na naghalal sa inyo at naghahangad kami at ang marami sa amin ng mas mainam pang edukasyon para maging mas maluwag naman at maalwa ang ating pamumuhay. Ako, napakaganda niyan. Alam mo, kanina galing ako sa graduation nga ng St. Michael's College of Laguna. And naisingit ko doon, I think this is the second time I mentioned this in a graduation or completion ceremony. I don't know if people are aware na yung sinasabing demographic dividend, di ba? Ngayong taon hanggang 2070, pero ang talagang window daw dyan is hanggang 2045. Ang ibig sabihin po noon sa mga nakikinig sa ating ngayon, mga nanonood, ang ibig sabihin niyan, because of declining fertility and mortality, majority of our population in the Philippines will be composed of those age 15 to 64. Ibig sabihin, school age and working. Mas konti yung babies, mas konti yung seniors. In And 2045. Yeah, and that's a demographic sweet spot, sabi nila, na we will be able to reap the economic benefits of that. Pero hindi automatic yon. Ang malaking bagay doon is yung quality of education. Kasi pagka hindi rin tayo nag-produce ng good graduates, skilled workers, professionals, baliwala yun. We will miss that window that happens only once in a lifetime. So, ngayon pa ba tayo babalik dun sa 10? No, alam mo yung urgent na yun, ang sabi nila, dapat ngayon na. Pero since marami pa tayong, may learning crisis, ayusin pa natin. Hindi pa tayo agad-agad, hindi pa natin agad-agad marirealize yung yung economic benefit niyan. Pero dapat ngayon na yan 2025 hanggang 2045, sabi nila. That's the window. Baka ma-miss pa natin yun. Mas ang is 2050 pa nga daw that's a forecast. Pero baka lalong humaba pa yan and we entirely miss that. Kasi ang sunod na cycle doon, mas marami ang dependent sa, 'di ba, mas marami yung dependent sa young people, mas dadami yung seniors, konti na lang ang nagtatrabaho. That's a problem. We're not prepared, then that will be a problem for our economy. And correct. Ang bagay ang education diyan. I don't know if people realize that. Ako naman, ang ano ko diyan era, which is tama, no, yung parang yung ating what's this 2045, no, when we have more in the workforce and in school compared to those who are dependent. My other concern is this, no, baka hindi naiisip ng mga taong pinagtatalunan nating senior high at Gen Ed, ilan lang yan sa mga Pilipino na nag-start at kindergarten. Kasi kung ang K to 6 mo is about 14 million, pagdating ng junior high, siguro mga 8 million na lang yan or 7 million. Pagdating ng senior high, 3 million na lang yan. Ganun lang. Correct. Ang itsura natin, no? So yung ating focus, no, tama ang marami, no, nagsabi na nito, sina Kong Roman, si Senator Gatchalian, mag-focus tayo sa foundational. Nagkaroon na ng batas on ECCD na i-require na yung LGUs na magka-daycare. Yun, malaki yun, ha? Because hindi lahat ng LGUs with daycare centers. And then may kausap nga akong isang publishing company na ang mga libro niya pang N1, N2, and kindergarten, no? Kulang na kulang tayo dyan reading materials, qualified teachers at early childhood care and development. And of course, and talagang provision ang kulang, no? Baka doon na ang focus natin, no? Kaysa pagtalunan pa natin yung ating +2 -2, no? Pagdating dyan sa senior high school. And yung pag sinabi mo majority of our population will be workforce, no? Paano pag wala nang enough work? I think basa ko somewhere ang estimate dapat merong at least 12 million additional jobs a year to cater to that growing population for the workforce. Yung kabaligtad, alam mo yung opportunity nandiyan pero ang kabaligtad rin noon, if we miss that, it's also problematic for us, no? Dire consequences. Yeah. Irreversible pa nga yung impact niya kung titingnan natin, no? Gusto kong i-synthesize yung sinabi niyong dalawa, no? At sana doon sa mga nag-iisip ng kanilang thesis at dissertation, position papers, whatever that academic requirement is,
Sana balikan niyo yung transcript nitong or yung recording to kasi ang daming magagandang points sa pag-aralan dito, no? Alam niyo, ito ang isang abogado na nagsasabi sa atin na ang daming legal basis kung bakit dapat ipagpatuloy natin ang mga reforma na meron na tayo ngayon. At narito ang isang champion ng high-performing na sektor, ang private education sector, no? Na nagpakita na batay sa karanasan, ebidensya at datos, basta nagagawa natin na maayos yung commitment natin na mag-invest ng maayos sa edukasyon, hindi lang ng mga bata, kundi sa edukasyon din ng mga guro, ng mga magulang, ng mga local government units. Ito yung talagang bayanihan na kilala ang mga Pilipino. At bilang nasa season tayo ng Independence Day, hindi ba susi ang bayanihan para ganap na lumaya ang bayan? At ang bayang malaya ay naniniwala ko bayang may access talaga sa mahusay na sistema ng edukasyon. Sana pakaisipin nating mabuti, no? Kapag may mambabatas na naglalabas ng ganitong impormasyon, dapat mag-isip tayo ng masinsinan, no? Kailangan ba natin to? Kapag nagbawas ng mga units sa higher education, ano yung maging reformulation at reframing niyan? Maitatawid ba nito yung mga batang mamamayan natin sa mas magandang kinabukasan? Ito ang mga mas dapat pinag-uusapan natin. Napakaganda naman yan. Ay, nako. Ay, ang bilis ng oras. Diba parang, ano ko lang, Doc Ed, ang reaction ko, ang daming natatakot sa future, no? Because it's uncertain. We're saying the world of work is one that's uncertain. Tapos, mabawasan mo talaga ang taon kung paano mo dapat i-prepare ang mga Filipino learners who will navigate the future. Natatakot na nga tayo sa possibilities ng isang future we do not know because of how, AI and technology and everything else, right? So, ang solution natin, babawasan. Parang hindi yata tayo. Oo nga eh. Yan ang isang ko rin eh. Yan ang palaisipan sa akin, Doris. Tama ka dyan sa sinabi mo. Alam mo, logical na sabihin na sobra yung 2 years, sayang, dagdag gastos lang. Pag ang context mo is, we have enough. That 10 years is enough. Pero kung hindi nga tayo, di ba, functionally illiterates nga eh. So kung ganun ang context, hindi ba dapat tinitingnan mo yung additional 2 years as additional period for us to catch up? Yung, di ba, lang learning deficiencies? Kasi sa totoo lang, pinopromote nga daw, the system forces our teachers to promote them, and then the next batch of teachers will just play catch up. Pag pinaikli mo pa ng 2 years, wala na si opportunity. But kasi we're playing catch up eh. It's not that we have so many years and we're wasting 2 years. Hindi naman ganun eh. Kaya nga, attorney, ito ba ang pag-uusapan natin ngayong tinawid na ng Pilipinas, yung tinatawag ko ng continuum of all education problems. Dati ang pinag-uusapan lang natin, learning delay. Ngayon ang pinag-uusapan na natin, learning crisis. Ang laki-laki na nung panahon na ginasta natin na nagdidili-dali tayo sa mga reforma, no? Hihintayin ba natin na mawala na yung lahat na meron tayo ngayon na opportunity para maiwas to yung mga bagay na to. Alam nyo, last ko na to. Matanda na ako bilang teacher. Mukhang hindi lang, no? Gusto ko naman, bago ko talaga mag-retire, may naiayos naman talaga tayo at naiambag dun sa pampublikong diskurso ng kahusayan ng edukasyon. Kasi yan ay sama-sama natin dapat na pinag-uusapan, pinagtutulong-tulungan. At sana pinagtutulong-tulungan nating iangat, hindi ibalik kung saan siya nanggaling. Diba? Ito, favorite ko ito, Doc Ed. Last ko na rin to. No? Although parang magpa-part 3 talaga tayong tatlo. Nung dinidiscussan natin ang K-12, sabi natin as early as the Monroe Survey, right? In 1925, 100 years ago, sinabi na nakulang. O ngayon, in 2025, biglang naitawid mo na yung plus 2. Hindi. Alam mo yun, babalik mo talaga doon. Alam mo, nung unang planning ng EDCOM to, sabi namin, bawal ang EDCOM 3, ha? Bawal yan. Kailangan itong cabinet cluster on education will work and make sure that ma-shepherd niya, no? Ang ating education system. Yeah. Ako, last ko na rin kasi kayo naman nag-last din eh.
Alam nyo dun I think sa Senate, meron dun committee or office na na-create na lahat ng pinapasa na merong kinalaman sa taxes, dumadaan muna sa opisina na yon. So parang it's an expert office within Senate. Sa lahat ng magpa-file ng bill, kukonsulta muna doon, no? At titingnan para naman pag final talagang well-researched at talagang tiningnan lahat ng maaring maging epekto, no? So, sabi sa akin ng mga nandun sa Senate before, kung hindi man mag-EDCOM 3, sana maging permanent office yung similar office yung EDCOM sa Senate. And I think that's a good idea na bago sana mag-file ng kahit sino mambabatas ng panukala na may kinalaman sa edukasyon, sana dadaan dun sa opisina na yon para makita yung anong effect niya sa existing laws, sa existing structure, regulatory bodies, etc. Para hindi naman yung kanya-kanyang ano lang, no, na proposal na hindi man dumaan sa talagang masusing pag-aaral. And I think taxes, highly specialized yan, highly technical, ganun din ang education. People think that it's as simple as, di ba, ganito lang yan, bawas tayong taon, dagdag gastos. But you have to listen more to the sector, listen to the teachers more who are on the ground. Hindi yung we just point to them. Pag may nagsalita, di ba, palakasan ng boses at kung sino yung mas powerful. I think let's make education as an exception to politics. Balatong. Oo, palato nyo na sa amin ito na sa pakinggan nyo naman yung yung mga teachers mismo pumunta ka lang sa Facebook, yun usapan 'di ba? Yung mga teachers pakinggan mo anong kailangan, hingan mo sila ng suggestion, mas mas makabuluhan pa yung mga proposals nila. We have to hindi yung you criticize them, we become overly defensive. No? Sa ating tama ginagawa natin, etc. You have to listen to the sector mo. I rest my case. Okay. So it's 6:34. Maiwan ako aeroplano. Oo, baka maiwan ka sa aeroplano. So, bibigyan na natin ng opportunity si Doc Ed para magbigay ng kanyang final words for this episode. Kasi i-guess pa natin ulit itong si Doc Ed. Yeah. Sa UP, lagi naming sinasabi, there's no way but up. Yun din ang sasabihin ko ngayon. Iangat natin. Huwag tayong pumiling bumalik sa madilim na sandali at panahon ng ating sektor. Suportahan po natin ang mga pagbabagong ito, makialam, makipag-usap, at makipag-synergize. At ang unang paraan dyan, makinig kayo sa usapang ED hanggat maaari. Galing talaga ni Ed. Parang major sponsor natin siya. Gusto ko lang magpaalam na sa lahat. We'll see you again. I think next week, no? Kasi wala tayo sa June 12 para lahat muna ay mag-commemorate ng Philippine Independence. But thank you, Doc Ed. Ngayon po ay nandito ako sa Golden Fields Hotel. Hiyang-hiya na po ako dito sa public place dahil nanahimik lahat ng tao. Dahil sabi na, ano bang ginagawa nung aling yun? Nagpa-podcast. So, baka mag-viral ka din dyan. Pwede na silang magsalita kapag natapos na tayo. Pero sa lahat ng nandito ngayon, very, very, very meaningful ang naging discussion natin. At hopefully we see you again on Monday. Ang June 16, opening of the school year, no? At ang guest natin ay former Undersecretary of DepEd, Ray Laguda, on decentralizing DepEd. Mm-hmm. Okay, ako naman, isa lang masasabi ko kay Doc Ed, yung no way to go but up. Ako naman, no way to go but UST. Okay, muli Animo usapang Ed. Sige, okay. Muli nyo na naman kaming nakasama ngayong gabi. Of course, kasama si Doc D at si Doc Ed. Dito sa? At si Attorney E. Dito sa? Kasi usapang Ed na kayo Okay. Okay. Maraming salamat sa lahat. See you on Monday. See you all. Good night. Thanks, Ed. Thank you. Attorney E. Thank you, everyone. Bye, Doc. Bye-bye.